Welcome to Open House with Chris and Alice, brought to you by In a Nutshell. In this series, we open the door to conversations regarding concerns, questions, and challenges faced by home buyers in Canada every day. Hello and welcome! Nako po ang ating mga suki, Chris and Alice Estrella, ang mga kaibigan nating realtor and mortgage agent. Based po sila sa Calgary. Thank you so much! O, nakita nyo guys, ano? Open House with Chris and Alice dito. Yung aking pangalan, ano lang doon, singit doon sa itaas, ano? Yung In a Nutshell, brought to you by In a Nutshell. Welcome back, guys! Yay! Yan. Salamat, Sis Ina, kasi pinansin mo kami. Ito ka na naman, ano? Ano ba yan? So, for this series, pag-uusapan natin ng iba't ibang mga common issues naman, ano, guys, na tinatanong, pinag-uusapan lagi. Lalo na, I guess, mga first-time home buyers. And that is our topic for episode 1. Top 8 mistakes of first-time home buyers in Canada. Before I start asking questions, ito po ang contact information ni Chris and Alice. Screen grab ninyo, okay, for safekeeping if you wanna ask them questions later on. But then, throughout our episode, yung mga blue po dyan sa ibaba, contact information din po nila yan. Okay? Okay, guys, let's get right to it. Top 8 mistakes of first-time home buyers. Okay, ano ang una nating mistake? Okay, go. Sino ba muna? Chris or Alice? Okay, so ang number 1 is yung vagueness. Ibig sabihin, yung pagiging malabo. I think yun yung top 1 na mahalagang ma-address natin right from the start. Kasi bakit? Minsan, hindi alam nung buyer, lalo na pag mag-asawa, kung ready na ba sila or halimbawa, meron silang mga issues. Actually, ang galing. Yung home buying, ina-amplify niya kung anong nangyayari dun sa financial life or dun sa relationship ng mag-asawa. Dahil ito ay major purchase, so dapat solid yung mag-asawa. Kasi minsan meron kaming client, Sis Ina, na nung bumibili na sila ng bahay, doon nalaman na yung isang asawa pala, meron pala siyang mga utang na tinatago niya doon sa asawa niya. Oh, wow, May okay. Sis Ina, secretly nagpapadala pala siya sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. So yung mga bagay na yon, actually mahalaga yun na nare-resolve yun from the start ng home buying journey or process. Ano ang antidote? Ang antidote is yung willingness, yung openness na mag-guide namin, yung willingness to repair kung ano yung mga kailangang ayusin or gawin para maka-move forward. Alright. So, ibig niyo sabihin, maraming mga hindi natutuloy. Okay, yung parang akala nila buo na ang kanilang loob, sure na. Yung pala dahil, may miscommunication between, let's say, the partners, hindi natutuloy. Maraming ganyan actually. Kahit pre-approved na, yung as in subject property na lang yung inaantay namin. Pag nakapili, tuloy-tuloy na yon, mabilis na, hindi natutuloy or meron isa doon nagba-back out tapos hindi na lang pala kasi ganito ganyan. Ganon, sis, na nag-rest sila ng 4 months, ng 5 months, tapos sila? Bumalik naman sila, tapos mas ready na sila, tapos nakakatuwa kasi they come from a space of agency. Ibig sabihin talagang sila yung desidido na. So, may mga ganong cases din. Pero, yun nga maganda siguro din, ang edge namin is, dahil nga mag-asawa din kami. So, nag-aaway naman kami. So, ang maganda, na natutulungan namin sila na to clarify, 'di ba, makapag-usap. Siguro dahil yung background din namin, teachers kami, dati rin ako sa seminaryo. So, may kasamang konting counseling yung home buying journey nila para it's an opportunity to unite. Right. Okay. O sige, puntahan natin ang number 2
Ano to? Forever home? Question mark. Ano ibig sabihin nito? Yeah. So, yung iba kasi, lalo na Sis Ina, kapag yung mga bago, yung first time home buyers, ang gusto nila agad, ay, dito na ako tatanda. Yeah. Dito na lalaki yung mga anak ko. Kaso ang challenge nun, minsan yung income nila hindi pa ganun kalaki. Yung pang down payment nila hindi pa sapat para talaga dun sa sinasabi nila na forever home. So ano ang antidote? The word is transitional. Mhm. Okay lang na instead na forever home agad, we could buy a transitional home muna kaysa detached na bahay, pwedeng townhouse muna. Kasi bakit? Ang mahalaga, you get into the market. Hindi ka magrerenta. Tas ano, case in point, kami mag-asawa, when we started, ano kami, gusto namin syempre bahay agad na malaki, pero hindi pa namin yun kaya during that time. So bumili kami ng townhouse. Nag-townhouse kami, and nakakatuwa kasi yung townhouse na yun, pinatapos namin yung basement. After 1.5 years, ibinenta namin yung townhouse namin, may equity na kami, agad tumubukan na kami ng 70,000 Yeah. during that time na nagamit namin para pambili ng mas malaking bahay na gusto namin. Yeah. So, transitional. Actually, it's very common. Ako, sa mga tao, I observe, I've met many people na talagang, yun nga, sabi nyo, it's very important to just get into the market. Okay? Tapos, after a few years, nag-upgrade to a bigger house, yung mas gusto nilang bahay. It's very common here. Pero yung tanong, why, is it still okay? Yung sinasabi nyong get into the market. Sabi mo kayo, kumita agad kayo ng $75,000. In today's market, is it still a wise decision na parang, basta makapasok ka na lang, sa market, okay pa ba yung itataas ng equity ng bahay mo? Katulad pa ba noon? What's the reality on the ground? Sa akin, lalo na ngayon, kasi 'di ba nakwento ko nun in another episode natin na nag-iiba yung kwento niyan across provinces. Kasi may mga provinces na nagse-self-correct pa sila. Pero generally, dito sa amin, sa Calgary, sa Alberta market namin, actually, it's a good market. It's a better market compared nung past 3 years nga dahil dun sa hype ng international immigration. So, mas fair ang prices ng mga bahay ngayon. So, buyers have more options also. And dahil nga lower, ngayon, mas balance yung market, leaning to a buyer's market, may chance yan for more equity and appreciation. Yun yung general na answer ko. Pero again, meron pang mas sub dahil may mga communities na mas mabilis ang appreciation. May mga communities na mas matagal. Lalo na kung yung community maraming binibuild, Sis Ina, na bago, hindi agad-agad yung equity nun. Right. Okay. Number 3, FOMO. Alam ko tong FOMO na to, fear of missing out, sa mga gimmick yan di ba? Gimmick, parang gusto ko, kailangan ko sumama, baka makamiss out ako ng all the fun, mga chismis, Pag FOMO dito sa buying a home, ano ibig sabihin nito? Lalo na yung mga bago, first time home buyers, kasi kami ni Alice, may system kami na ginagawa para nako-cover lahat kung ano yung existing sa market. Meron din kaming live portal na, for example, yung bahay na yun sa harapan namin, binenta na siya sa market, makikita ko na yun sa portal ko. So live, we pay for that portal. So ang ginagawa kasi namin is yung nagkakaroon na kami ng desktop search. Binabatuhan namin, nagbabatuhan kami 15 to 20 na options na houses, tapos pipiliin nila yung top 5 nila. Tapos tsaka namin pupuntahan yung top 5 nila. Ang challenge nung iba is nakita na yung 5, tapos gusto niya na yung house number 3. Pero sabi niya, teka, baka meron pa doon na pwede namin puntahan, na pwede namin makita. Ang challenge nun, kapag inikutan namin yon, tapos nakita niya yung mga bahay na yun, tapos na-realize niya yung 3 talaga ang gusto niya. Pagbalik namin, wala na yung bahay. Nabili na ng iba. So, kaya ina-assure natin yung mga buyers na for this stage, itinaktak natin, nakita na natin, and you need to trust your judgment also. Okay. Bakit sabihin nila? Ay, sorry ate, go ahead. Kailangan lang kasi clear ka talaga.
kung ano yung gusto mo. Kasi yung FOMO, yung fear of missing out, very common talaga siya sa first time home buyer. Parang Ano gusto parang nila makita ng mga 100 muna para oo. bago mag-decide, pero it doesn't work that way. Kapag clear ka sa kung ano yung hinahanap mo talaga, madali yun. Makikita at Oo. makikita natin kaagad yun. So for example kami, when we move from Ontario to Calgary, ang kailangan lang namin talaga, since teachers kami by profession, magandang school. Magandang school, so ang hinanap namin sa Fraser Institute, yung pinakamagandang Catholic school dito sa Calgary. So sabi lang namin sa realtor namin during that time, we want to be in this community, particular catchment area. So actually, nung nakita namin yung property, sabi niya, ito may available. Pinuntahan namin kaagad, offer kaagad, tapos parang bilis na bilis siya sa bakit Oo. ganito yung difference? Sabi hindi. Kasi very clear kami na we want to be in this community. We want Yeah. yung 9.1 rating ng Free Oo. State dun sa school. Oo. I think sabihin natin, it's not that minamadali ninyo yung clients kasi baka sabihin nila, Yeah, gusto pushy. ko pa gusto ko pa talaga mag-ikot, wag niyo ako madaliin. I don't think that's what they're trying to say, no? Ang sinasabi po ni Kristen Alice is, kumbaga, it would be better kung clear na nga kayo sa gusto ninyo. Kasi kung makahanap kayo agad nun and then you continue to look for more, look around more, baka mawala yung Correct. gusto na ninyo. So, come in with a clear idea of what you really want. Kasi these things go fast, yung mga houses. Yeah. And actually, si Sina, doon kami matyaga ni Alice. Kapag na-meet namin yung client, 80% of the time, nakikinig kami and we are asking the questions. So, Right. kami, hindi kami madaldal. Madaldal ako sa totoong buhay. Pero kapag kapag yung client na, important na ma-unearth kasi maging komportable din yung client kasi that will help na makita, mag-surface kung ano yung gusto nila talaga, alin yung negotiables, alin yung non-negotiables niya, para bago kami mag-search, natulungan namin sila na maging clear na. Alright. Okay, let's move on to number 4. The top 8 mistakes of first-time home buyers. No buyer agreement. What does this mean? Okay. So kasi, lalo na kapag sa mga buyers, important na meron kayong buyer agreement with your realtor bago kayo umikot. Kasi bakit? Kapag may buyer agreement ka, yung realtor mo, all in siya. Siseryosohin ka niya, gagabayan ka niya. Kasi kasama din sa rules, dun sa agreement, kailangan ipaliwanag ng realtor mo yung buyer agreement at saka yung consumer relationship guide. Kasi bakit? Doon kasi for example doon, main responsibility ng realtor sa'yo is loyalty. Nandun, nakalagay doon. Halimbawa, may nakita kayong bahay. Tapos yung bahay nagustuhan mo, tapos turns out kaibigan ko pala yung may-ari ng bahay. Pero dahil meron tayong signed buyer agreement, you owe loyalty, akong realtor, dun sa client ko na yon. Hindi ko pwedeng i-take yung side ng seller kahit na kaibigan ko siya. So, you commit to each other. You go all into each other para mangyari yung pangarap mo na bahay. Oo. So, hindi pala advisable. Kasi marami yung talaga mag-uumpisa lang kayo mag-ikot-ikot, wala kayong agreement or what. Ang daming I've tried it. Honestly, I've done that, Wala namang in-offer sa akin na buyer agreement. I mean, I didn't even know that it exists. So, ibig sabihin, that agreement, hindi naman ibig sabihin yon na matutuloy ka talaga agad-agad sa pag-purchase, right? It's just your relationship na parang dapat maging tapat ka sa akin, ipaalam mo sa akin lahat. Ako ang priority mo. Parang ganun lang siya. Yeah, and actually, ang fear kasi ng mga buyers, parang, teka, tumatali kami, parang ganyan. Pero actually, it's for your protection. Kasi bakit? Para si realtor mo, ibibigay niya yung best niya sa'yo, and kapag may mga concerns, nandyan siya para sa'yo. And then kapag nagkaroon ng mga conflict of interest, yun nga, halimbawa kaibigan niya pala yung seller, talaga, may peace of mind ka na hindi. You have my best interest at heart.
Okay. hindi yung ibang tao. Oh. Is it easy to get out of a buyer's, ano tawag dito? No buyer agreement? Yeah, ano Pwede siya, eh, naman. Okay. pag magre-request ka lang ng Termination. ng termination. So Oh. magpipirma lang ng termination of agreement. Hindi ka naman i-deny, Ina, Oh. na for example, yung relationship for some reason hindi nag-work out. So, and you request, Hindi natuloy sa pagbili ng bahay. yeah, ganyan. ganun. So, when you request termination of relationship, may official form lang yon. Hindi dinideny yun. Ibibigay talaga sa yun kasi just in case na mag-request ka, pipirmahan mo yun, pipirmahan ng realtor. So, that's it. And we're cool with that, Sis Ina. Kasi parang ano yan, nag-boyfriend-girlfriend tayo, sinubukan naman natin, pero sabi Bawal natin, pala makipag-break. di ba? Hindi tayo pwede, hindi na nga, yung mga kantang di ba, na paborito namin. So okay lang Short kasi lang. hindi tayo pinagtagpo pero hindi tinadhana, di ba? Yeah. Yung mga linyang yan, ano. Okay. Sige. Number 5 naman tayo. Again, mistakes of first-time homebuyers. Inspection scare. Okay. Yeah. Inspection scare. Mami. Ikaw yan, kala mo. Okay. Kaya mo yan. Realtor ka tsaka mortgage broker ka eh. Okay. Sige, ako na nga. Sige. May mga first-time home buyer kasi na minsan, di ba, normally, we highly encourage na kapag bibili ka ng bahay, syempre maganda na may inspection. Mhm. So, may mga iba na kapag labas ng inspection result, kasi halimbawa dito, yung kinukuha namin talaga detailed yun. Kahit yung mga gas-gas or whatever, nakasulat siya sa report. So may mga first-time home buyers na kapag nabasa yung report, natakot sila kasi syempre nakadetalye doon. Kasi yung inspector, binayaran mo siya to look for any defect or whatever. So trabaho niya yun na talagang isulat kung ano yung makikita niya. So may mga iba na natatakot na kapag may nakita sa report na for example may crack na ang kaunti. So ang tanong lang naman doon, yung crack na yun, is it something, yung tinatawag na material latent defect ba siya? Mahirap ba siyang ipagawa? Expensive ba siyang ipagawa? Or meron ba siyang hazard sa health? Kaya minsan din kasi, yung mga any inspection findings, kapag hindi naman siya material latent defect, nane-negotiate naman yun. So, hindi kailangan matakot ni buyer. So, for example, may sirang screen. So, pwede naman yan i-negotiate na, okay, pwede ba ito, mga findings na to ipagawa. So, ang ginagawa namin, normally, nagko-compose kami ng message na, ito yon based na rin sa report, kapag pinagawa yan, ganito yung halaga niyan. So, etong seller, pwede nyo bang i-handle, ipagawa ninyo ito, or i-compensate na kung magkano yung market value ng pagpapagawa niyan, ibawas doon sa price. So maraming paraan. So nani-negotiate siya, so hindi kailangang matakot. Is that common practice? Okay lang sa mga ano yan na sellers, no? Hindi nila sasabihin na ayoko dito, ang daming hinihingi pa, papaayos pa ako ng bahay, mga ganyan. It's a common practice, tama ba? May dalawang stages kasi sis na na opportunities to negotiate. Sa simula, kapag nag-o-offer ka, okay, with your realtor, you can negotiate. Pangalawa na chance to negotiate is kapag may repairs coming from the inspection. So, nag-iiba rin yung kwento kapag halimbawa seller's market. Kasi pag si seller's market, mas madaming bumibili kaysa kayo nagbebenta. So, pwedeng sabihin ni seller na hindi, as is where is yan. Pero on a balanced market, okay lang na to talk about it, to bring it forward and to negotiate about it. Okay. Basta ang mahalaga guys, don't be intimidated. Some kasi ang gusto nga nila yung perfect, wala na akong dapat. Well, the reality is, lalo na kung first-time home buyer ka, unless you're buying something really brand new, no? Kahit nga brand new, minsan may findings. Tinan mo, kahit nga yung brand new, meron pa di ba? Paano pa yung mga ilang beses na po natiran, no, ng mga bahay. Number 6. Ano to, no? Emotional move-in. What do you mean? So, nakabili ka ng bahay? Ano ba ibig sabihin ng emotional? Okay. So, ito yung common, Sis Ina. Di ba? Pinuntahan namin. Tapos, nakita nila, nagustuhan nila yung bahay. Tapos,
yan, nag-offer na, 'di ba? Tapos na-accept naman yung offer. So, ano yun, actually sis, energetically, emotionally, nagmo-move in na yung mga kaluluwa nila. Yung nagmo-move in na sila yung parang dun sa bahay. Nai-imagine na nila, teka, dito ako nagkakape, dito ako nagluluto, Ito yung room niya. 'di ba? Dito ko dadalhin yung bunso kong anak, dito siya. So, normal naman yun. Normal naman yun. Ang challenge lang nun sis is halimbawa dumating yung time, hindi sila na-approve, na-decline sila. So, ang nangyari kasi na-a-attach na sila dun sa bahay. So, pag na-disappoint sila, knock-out na sila. So, ayaw na nilang bumangon para mailaban pa, para makapaghanap ng search na baka kailangan mas mababa yung price ng bahay na titignan natin, na hahanapin natin. So, importante na it's a normal thing, pero importante na may konting detachment. Knowing na hanggat ang stage kasi mahalaga na hanggat hindi pa nag-firm, anything can happen pa. Sa inspection, sa financing, sa condo documents, kung ito ay condominium. Right. So that's a good reminder, na hindi porket okay na sa'yo si seller, tuloy-tuloy na yun. Okay? Many things can still go wrong until the deal is actually closed. Right? Okay. Okay. Number 7. Non-responsive. Ano to? Non-responsive sa inyo? Paano ba yung non-responsive? Okay. Pag sinabing non-responsive, kasi minsan may mga clients na we understand na busy naman sila, may mga life happens to them, may ginagawa sila. Pero ang challenge kasi kapag halimbawa, lalo na kapag live na yung deal, accepted yung offer, conditionally sold na siya, doon kasi tatakbo yung financing. And ang usual na financing, ano lang siya, 7 business days. Okay, yun yung timeline nun. Minsan, yung lender o yung bangko, manghihingi pa sila ng extra documents or tatawag sila kasi ika-clarify nila yung mga ibang detalye nung application mo or nung income mo. So, pag hindi ka nila nakakausap, hindi mo napapasa yung document, it comes to a stall. Ibig sabihin na po-pause yung application. And challenge kapag ganun na nagpo-pause, hindi nabibit yung deadline. And kapag hindi na-beat yung deadline, tas humingi kami ng extension dun sa kabilang side, sa seller, tas pag hindi sila pumayag, magko-collapse yung deal. So, malilose mo yung bahay. Kaya importante na tight yung communication during that time. Actually, may dadagdag ako dyan, sis. Marami kasing ibang naglo-loan, yung bibili na hindi nagre-respond kasi naiirita sila. Kasi lalo na kapag may hinihingi na additional requirements, ganyan. Pero what we want them to understand is, ikaw yung nangungutang. Ikaw yung nangungutang. So, dito sa Canada, actually, documents lang, di ba? Yung 5% mo could be sufficient kung first time home buyer, titiran mo. So, ikaw yung nangungutang. Kapag hiningang ka ng dokumento, mag-respond ka. You owe it to the bank na i-prove na kaya mong bayaran yung inuutang mo sa kanila. Kasi yung 95% ng risk, nasa kanila yon. So, hindi, early on sinasabi namin sa clients, hindi tayo magmamaganda sa bangko. Ibig sabihin, hiningang ka ng requirements, dalian mo, i-comply mo kaagad. Kasi otherwise, tumatagal yung application. Kasi naka-stall siya dahil hinihintay ka. Right. Okay, I got it. Okay. Oo nga, gusto ko yung term, huwag kang magmaganda sa bangko. Tama nga naman, ikaw nga naman yung humihingi ng parang pabor di ba? Okay. Last na lang, sa top 8 mistakes of first-time home buyers, no final walkthrough. Okay, ano ba itong walkthrough happens after the deal's done na? Ano ba hindi, right before pala. Yeah, na 1 or 2 days before closing or before possession, ang final walkthrough. Ano kasi, hindi lahat ng realtor, it's a courtesy, yung nagfa-final walkthrough. Okay. So, kami ni Alice, we know, to be frank, it's extra work for us, but we will gladly do that. Kasi bakit? Ang purpose ng final walkthrough is to check kung nalinis bang mabuti yung bahay, kung nag-move out yung mga sellers, malinis ba yung bahay, gumagana yung mga appliances.
Kasi final check mo yan eh. Dahil pag nag-possession day na, mas mahirap ng mag-negotiate, mas mahirap ng maghabol. So, kaya malaking tulong na nakakapag-final walkthrough. Kasi bakit? Para on possession day, sa closing, happy lang yung experience. Walang surprises dun sa bahay. Right. Meron pa bang mga deals? Have you ever handled na parang dahil dun sa final walkthrough, may nakita and then na-outloot pa yung possession day? May ganun bang nangyayari? Hindi naman mauudlot yung closing. Pero normally may holdback na tinatawag. Ano yun? Okay. In case kami, yung seller, may mga naiwanang mga gamit pa doon sa bahay, possession na. So, ang ni-request nung kabila is ipalinis. So, tanggalin. So, ang ending parang nahingan siya ng lawyer-to-lawyer na conversation na yun. Kapag nandun na sa stage na yun. Parang $650 to clear. Kasi mag-hire daw ng bubuhat. Tapos at the same time, linis. Ganun. So, kailangan yung final walkthrough para makita a day before. Oo. Tsaka ano ba, wag sila mahiya siguro to request it from your realtor, no? Yung final walkthrough. Baka sabihin, hindi naman ako inalok, wala namang binanggit na pwede pala yun, ano? They can bring it up, right? Yeah. Okay. All right. O, diba? Nakawalo na tayo. Again, guys, top 8 mistakes of first-time home buyers. Baka yung viewers natin may sariling experience dito sa mga nabanggit din nyo. And if you're willing to share them, put them down there in the comment section. This is, again, the first episode of Open House with Chris and Alice. Thank you so much, Chris and Alice. Nandyan po sila sa Calgary, but they can help you out. Ano ba yung services niyo? Baka magkamali ako. Can you help out? Up to where? Anong location sa Canada? Sis, entire Canada. We can help them and guide them. Kasi kami, nationwide naman yung Remax. Yeah. Okay. Worldwide. Thank you so much. We will end this episode here. I will see you guys in the next one. Bye, everybody.